Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Jack, what a surprise! It was 8 in the morning. Kadalasan ay naghahanda na siya sa pagpasok sa opisina. Pero nandito siya sa bahay nila. Gusto niya lang naman makausap ang ama. Alam niyang mararatnan niya ito sa bahay ng mga ganitong oras. Kabisado niya ang routine nito. Habang sumisimsim ng kape at nagbabasa ng newspaper, hindi niya maiwasang mapangiti. Noong bata siya, lagi silang magkasabay mag-breakfast nito sa poolside. Magkukwento ang ama ng kung ano-ano. Most of the time, sasabihin nito ang tungkol sa business. Kadalasan ay nauuwi sa pagbabahagi ng piece of wisdom mula rito. Ganoon din sila ngayon ng anak niya. At sana mangyari iyon. Ilang minuto pa lang na nawalay sa anak, pero namimiss na niya kaagad ito. Naupo siya sa katapat na upuan ng ama. Halika, saluhan mo akong kumain. Napatingin ito sa suot niya. Yan pa rin ang suot mo na kahapon? Wala ka na bang pambili ng damit? Napapailing na natawa siya sa sinabi naman ng ama. Nasaan ka ba kahapon, anak? Parang nagmamadali ka na kahit ang meeting ay kinaligtaan mo na. Kaya naman wala kami nagawa kundi ang i-reset ang meeting. Nawala sa isip niya ang lahat ng bagay kahapon. Ngayon niya lang din napagtuunan ng pansin ang suot. Paano ba naman? Ay masyado siyang nahumaling sa anak. At kahit ang pagkain ay halos nakaligtaan na niya. Makasama lang ang anak niya. Busog na siya. Ano na kaya ang ginagawa nito ngayon? Hinahanap kaya siya nito? Halos ayaw na siya nitong bitawan kagabi. At natutuwa naman siya na hinayaan siya ni Jade kahit ramdam niya ang pagtutol sa parte nito. Pero kahit siguro hindi siya pinayagan ni Jade, magmamakaawa siyang makasama ang anak. Anak, kinikiliti ang puso niya. Kinikiliti siya na hindi niya mawari. Si Jenny, napalaki ito ng maayos na mag-isa ni Jade. Nawala siyang niiambag man lang. And for that, nagkaroon siya ng malaking respeto dito. At hiya na rin. Labis-labis na hiya ang nararamdaman niya. Bakit kang ngumingiti? Anong dahilan? Hindi niya itinago ang ngiting iyon. Hinayaan niyang makita ng ama kung gaano siya kasaya ngayon. Dad, inilapag nito ang tasa sa mesa at mataman siyang tinitigan nito. Hinihintay nito ang kanyang sasabihin. There's something I want to show you. Hinugot niya ang cellphone sa bulsa niya at hinanap ang isang larawan sa gallery at ipinakita sa ama. Sino ang batang yan? Hindi inaalis ang titig sa larawan. Apo ninyo, Dad. Kumunot ang noo ng ama habang nakatutok sa screen. Naibalik pa nito ang salamin at metikulosong sinuri ang larawan. Pagkatapos ay nagwikang, no doubt. Napangiti ang ama niya. Who's the mother, Jack? I'm sure. It's not Chloe. Wika naman ito sa kanya. Binomba na kaagad siya ng tanong ng ama. Si Jade. Simpleng sagot na tanong nito nang walang kakurap-kurap. Nakita niya ang iba't ibang emosyon na nakikita sa kanyang ama. Ibig mong sabihin,
Hindi nito na ituloy ang sasabihin. He was hesitant. Napahilot pa ito sa sentido na tila nananakit ang ulo nito. Yes, Dad. Napahilamos naman ang kanyang ama. Jesus Christ. Napabuga ito ng sunod-sunod na hangin. I want to see my grandchild. Alam niya kung gaano ito nananabik sa apo. Nakita na niya ang senaryo kung paano nito i-spoil nito. Sigurado siya. Pero bago ang mga iyon, kailangan niya munang ipagtapat ang totoo. May sakit siya, Dad. Dagling na palitan ng worry ang nakangiti sa ng mukha nito. Gaano kalubha, Jack? Malala. That's why I am asking you na pansamantala muna akong bibitaw sa pwesto ko. Sila muna ang priority ko sa ngayon. Jade and our child. Kailangan kong bumawi sa anak ko, Dad. Muling tinitigan ng ama ang larawan ni Jenny. Kinuha niya ito kagabi. Si Alexa ang nakahanap kay Jade at kahapon ko lang nalaman ang tungkol sa kanya. Hinaplos ng ama ang hintuturo ng screen ng cellphone kung saan nakikita ang mukha ni Jenny. Larawan ito ng nangungulilang lolo. Napakaganda niya, anak. Magkahalong kislap na saya at awa ang nakapinta sa mga mata nito. Anong pangalan niya? Jenny Carmela Montes. Kapangalan siya ng lola mo. Isa sa mga pinagsisisihan niya na hindi nakapangalan sa kanya ang anak. Kung naniwala lang sana siya noon kay Jade, maaaring mabago ang lahat. Dinagas siya ng konsensya. Bumibigat na naman ang kalooban niya. Lahat-lahat. Wala siyang itinago maging ang pagtatagpo nila muli ni Jade. Habang nagsasalita siya, papalit-palit ang ekspresyon ng ama. Naroroong napapatayo ito, napapahakbang at napapahawak sa baywang nito. Pero sa huli, ay nanatiling kalmado ito at naiintindihan siya. Wala na tayong magagawa ngayon. Ang nangyari ay nangyari na. Ikaw at si Jade, ang gagawin na lang natin ngayon, mag-focus sa bata. Gagawin natin ang lahat para sa apo ko, Jack. Umalis siya na medyong magaan na ang pakiramdam. Hindi siya nagkakamaling kausapin ang ama. Bukas makalawa ay ipapakilala niya sa mga magulang ang apo ng mga ito. Pero sa ngayon, kailangan niya munang gawin ang nararapat. I have a daughter, Dad. She is sick. Mas mabigat ang nakadagang dalahin sa dibdib niya. Dinadaga siya na matinding konsensya. Ang bawat revelasyon ni Jack ay parang bumbang sumasabog sa kanyang pandinig. Nilalamon siya ng hiya. Jenny Carmela. Ang pangalan ng apo niya. Alam ng Diyos kung gaano siya binabagabag ng katotohanan tungkol sa apo niya. Mulat ang isipan niya na may apo siya. The child existed somewhere with Jade. Wala siyang idea kung babae o lalaki ba ang bata noon. Paanong hindi niya malalaman kung siya ang nagpadala kay Jade sa ospital noong siya ang kausap ng doktor? Jade was already 3 months pregnant at the time. Napahilot siya sa dibdib. Namimigat ang pakiramdam niya. Simbigat ng kasalanan niya. She was being selfish. Ang iniisip niya lang ng mga panahon na iyon ay ang reputasyon ng pamilya niya at the expense of Jade at ang anak nito. Inakala niyang kaya niyang kalimutan iyon.
Pero habang lumilipas ang mga araw, lumilikid ang mga taon, pabigat ng pabigat ang lihim niya. May mga pagkakataon pa nga na napapanaginipan niya kung ano ang itsura ng anak ni Jade at Jack. Nagising siyang hinihingal at inuusig ng konsensya. At ngayon, the child sick. Napapikit siya habang dinadama ang pagdagundo ng dibdib. Paulit-ulit na lang siyang nagkakasala. Una sa anak niya at ngayon naman sa apo niya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang isang bote ng alak sa minibar at nagsalin sa kupita. Dala ng panginginig ng kamay ay tumilamsik pa ang laman niyon sa counter. Inisan lagok niya iyon. Gumuhit kaagad ang init sa inumin mula sa kanyang bibig, patungo sa kanyang lalamunan. She just hoped the alcohol was better companion. Sa katulad niyang mahina. Sana ay kayang pamahirin ng alak ang puso at tabunan ang guilt. Ginawa mo ng kape ang alak na yan. Pinalampas lang sa tainga niya ang sinabi naman ng kanyang asawa. Narinig niya ang mga yabag nito, papalapit sa kanya. Narinig niya ang mga yabag nito. Binaliwala niya ito at akmang magsasalin muli ng baso ng agawin nito ang bote mula sa kanya. Napatitig naman siya sa asawa. Alam niya kung gaano niya kamahal ito. Nakakagawa siya ng mga malalagim na bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Tinitigan niya ang mukha ng asawa. Dapat ka nang umayos, Athena. May apo na tayo. Alam mo ba yon? Alam na alam. Hindi pa man ipinapanganak ang batang iyon, ay kilala na niya ito. But she was heartless enough to abandon her, just like she did to her very own flesh and blood. She must not know, Julia. Napapikit siya nang sumagi ang alang-alang iyon. She was never a good person, but at the moment, she became complete evil. Paano ba niya aaminin ngayon ang lahat? Nakita niya kanina si Jack. Kung paanong kumikislap ang mga mata nito. Habang nagkukwento tungkol sa anak nito. At kung paano halos naiyak ito nang sinabi ang paghihirap ng anak. Sarili nito ang sinisisi sa lahat ng nangyari. Jenny. Iyon pala ang ipinangalan ni Jade sa bata. And she's a sweet little girl. Ayon sa kwento ni Jack. Maganda at napakabait. Habang lihim na nakikinig, ipininta niya ang kabuuan ni Jade. Hindi ka ba masaya na may apo na tayo? Gusto niya magdiwang pero alam niyang wala siyang karapatan. Ipinagkait niya rito ang naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Athena, did you hear me? Pumunit naman si Arthur ng tisyo mula sa rolyo na nakalagay sa gilid at pinunasan ang counter. Napatigil naman ito nang hindi siya kumibo at tumitig sa kanya. Halos hindi ito makapaniwala sa nakikita sa kanya. Naiiling na lumabas naman si Arthur sa silid. Naihatid na lang niya ito ng titig nang isinarado nito ang pintuan. Saka lang din bumigay ang damdamin niya na mapag-isa siya. Kung alam mo lang, Arthur. Kung alam mo lang. Kung alam lang din ni Jack. Siguradong kamumuhian ninyo ako. Ilang ulit na siyang pinatawad ni Arthur sa lahat ng pagkakamali niya. Baka sa pagkakataong ito, tuluyan nang mawala ang natitirang pasensya nito. Hinamig ni Athena ang sarili at pumanhik sa master's bedroom. Kinuha niya ang clutch bag at nagmamadaling lumabas ng bahay. Ma'am Pipeng,
Sa makatimid tayo. Utos niya sa driver nang makaupo sa backseat. Gusto niya makita ang bunga ng kasalanang nagawa niya. She wanted to see her. Habang nasa daan ay kung ano-ano ang naiisip niya. Nasa tapat na siya ng hospital, ay hindi niya magawang umibes ng sasakyan. Naninigas ang mga paan niya. Tila napapaso siyang ibaba iyon sa semento. Ihatid ninyo na lang po ako sa shop. Hindi niya kayang makita ang apo niya at si Jade. Wala siyang mukhang maihaharap sa mga ito. Pagdating sa shop ay dumiretso kaagad siya sa opisina. Ang shop na iyon ang kanlungan niya. Matapos niyang bitawan ang pamamahala ng bangko, ay ang shop niya ang pinag-uukulan niya ng pansin. Nauumay na siya sa corporate life. Napapagod siyang makipagsosyalan sa mga tao. She just wanted to quiet life. Kapag nasa bahay lang naman siya, ay mababaliw siya sa katahimikan. Dito sa shop na ito, niya natagpuan ang hinahanap niya. Good morning, ma'am. Ang sekretarya niya na nilampasan niya lang. Tuloy-tuloy ang kanyang paghakbang hanggang sa makapasok siya sa opisina. Dumiretso siya sa file cabinet sa gilid ng desk. Sa pinakailalim ng drawer, may kinuha siyang kahon na natatabunan ng mga papel. Kinuha niya iyon at dinala sa ibabaw ng desk. Makailang segundo muna niya iyong tinitigan bago sinusian at binuksan. Maaaring magbago ng lahat ang laman niyon. Ang kopya ng tape ng CCTV footage sa condominium, ang bahaging hindi nakita ni Jack noong halos kwelyuhan nito ang security personnel. Paano nga naman niya nito makikita ang hinahanap kong naunahan na niya? Ang tanging nakita lamang ni Jack ay ang lalaking malayang nabuksan at nakapasok sa loob. Jack saw the fabricated truth. You're such an evil person, Athena. Binayo niya ang dibdib. Niloko niya ang kanyang anak. Ginawa niyang miserable ang buhay nito. Inihiwalay niya ito kay Jade. Their separation ruined him. He was hurt. Nasaktan ito nang mawala si Eliza, pero noong naghiwalay ito at si Jade, hindi mapantayang sakit ang tinamo ng anak niya. And it was all because of her selfishness and cowardness. Napadako ang mga mata niya sa maliit na papel na nasa kahon din. Nahihiya siyang titigan iyon, pero nagawa niyang putulin. The tape and their sonogram has been lying on the dark, hidden away for almost 6 years. Inakala niyang kapag walang nakakaalam ng lahat, ay mapapanatag siya. Babalik sa normal ang mga bagay-bagay. But she was wrong. Hindi na siya pinatahimik simula ng araw na umalis si Jade at ang apo niya. Baby Alcala. Basa niya sa nakasulat noon. It was the baby first ever photo. Now you have a name. Baby Jenny Carmela. Naibaba niya iyon sa lamesa at napasambunot ang mga kamay sa buhok habang nakatukod sa desk ang mga siko. Ilang sandali lang ay natagpuan niya ang sariling umiiyak. Paano ko ba itatama ang lahat? Lingid sa kaalaman ng lahat, this room had been her silent witness every time she cried. Ilang minuto din siya sa ganoong ayos bago nagdesisyong pulutin ang phone. She dialed the number she was meaning to forget, pero nakasave pa rin sa telepono niya. Ilang rinding ang lumipas bago niya narinig na may sumagot sa kabilang linya. Athena, it's been a long time. Malamig na bati sa kabilang linya.
Hindi ko na kaya. Ang makasama sa iisang silid sina Jack at Chloe. Nang sabay ay sadyang nakakapanibago para kay Jade. Naiilang siya sa totoo lang. Mabuti na lang at nandito si Alexa at hindi siya iniwan nito. Alam ni Alexa kung kailan magtatapon ng antics, kung ramdam nitong naaasiwa siya. Makailang ulit na niyang natupi ang mga damit ni Jenny habang nasa living room. Siya ng kwarto. Pakiramdam niya kasi ay naiipit ang kalooban niya. Kanina nang dumating si Jack ay halatang nagulat ito nang maratnan si Chloe sa loob. She was there sitting beside of Jenny. Dumaan muna sa mga mata ni Jack. Sa kanya na tila humihingi ng paumanhin ito. "Hi babe." Kaagad nakalapit si Chloe kay Jack at pinataka ng halik ang labi nito. Napabaling siya ng tingin sa ibang direksyon. It was deliberate. Sa kanya pa talaga nakatitig si Chloe. Chloe. Nakita pa niyang napatingin ito sa kanya. Sa isipin niya naman iyon. Ano kung maglaplapan ang dalawa sa harapan niya? Hindi naman siya apektado. Pabaliwala niyang inilipat ang pansin sa anak. Narinig na lang niya ang masayang boses ng anak na tinawag ang ama. Wala na talagang ibang nakikita ang anak niya kapag nasa tabi ito. Si Chloe naman, parang wala na yatang balak na pumasok sa trabaho. Okay lang naman yung bumisita lang ito pero itong parang inaagawan na siya ng papel ni Chloe. Umaalma ang kalooban niya. "You can go to rest. For a while ako naman dito." Ang plastic naman ni Jack. Kunwari ay nag-aalala sa kanya. Pero ang totoo, gustong masolo ang anak at kasama pa ang dambuhalang kapreng babae na hindi yata napapagod sa suot na heels. Idinaan na lang niya sa paghugot ng malalim na buntong hininga ang kirot na nararamdaman na nabubuhay dahil sa tanawing nasa loob. Nakaramdam siya ng pagkamaramot sa anak. Subalit hanggang sa kausapin sila ng doktor, Chloe was there. Ipinaliwanag ng doktor ang kondisyon ni Jenny. Ipinakita ang resulta ng mga test. Hindi na bago sa kanya iyon. Nabubuhay siya. Na ganoon ang sitwasyon ng anak niya. Pero iba pa rin na may ibang tainga na kasama niyang naririnig. Kahit papaano ay nakagaan ng balikat na naririto din si Jack. "Dadalhin ko siya sa abroad." Matatag na sabi naman ni Jack. Nakaramdam naman siya ng kirot. Isa itong mahalagang desisyon na dapat ay kinukonsulta muna siya. But that is if Jade will agree. Napalingon naman siya rito. May tahimik na paghiling sa kanya na ayunan ang sinasabi nito. Pero dahil nga para kay Jade, bilang magulang, noon kapag kinakausap siya ng doktor tungkol sa kalagayan ng anak, naiiwan ang bigat ng kalooban sa kanya. Pero ngayon na si Jack ay kasama niya, tila may makapal na ulap ang nahahawi roon. May ipagmamalaki ng hospital ang state-of-the-art facility nito. But still, it is your prerogative as a parent to choose for better treatment for your daughter. What we can do is to facilitate the patient transfer and coordinate with the hospital of your preferences in the US. At sa iba pang tungkol sa detalye, we will discuss the matter. Iniwanan sila ng mga doktor na kausap. "Dadalhin ang anak ko sa abroad is a perfect option, Jade." Siya na ngayon ang direktang kinakausap naman ni Jack. Sa kaniya na pagtanto, nakakailang ang ayos nila. She was seated beside Jack. Ang mga balat nila ay halos magkadikit na. Kakatuwang tila ramdam niya ang pananayo ng balahibo kapag naglalapat ang mga braso nila. Unbecoming thoughts, ganoon ang naglalaro sa kanyang isipan.
Napalunok naman si Jade. Malayo ang inilalakbay ng isip niya. Napunta sa hindi kaaya-ayang tanawin na dapat baklasin sa sistema. Kung ano ang makakabuti para sa anak ko. Tila nakahinga naman ng malalim si Jack sa sinabi ni Jade. Don't worry, Jade. It's time na pupunta din ako ng US. I will be with Jack and Jenny every step of the way. Lahat sila ay napaisang titig kay Chloe. Maging si Jack ay halos hindi makapaniwala sa narinig. Marahas naman ang naging buga ng hininga ni Alexa. Chloe, it would hinder your work. I can set aside everything and anything for Jenny. For you, Jack. Alam mo yan. Batid niya namang hindi mahahadlangan ang pagpasok ni Chloe sa buhay ng anak niya. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Ganito ba talaga kaaga na gustong pumapel ni Chloe bilang madrasta ni Jenny? Natural na hindi siya maramot. But this time around, gusto niyang walang kahati sa anak. Lalo pa at sa babaeng mahal ni Jack. Hindi ito magugustuhan ng ama mo. This is my call, Jack. Wika naman ni Chloe habang nakatitig naman kay Jack. Kita sa taas noon nitong pagsasalita. Mas naging marahas ang buntong hininga naman ni Alexa. Napatitig ito sa kanya na tila hinihiling ang sasabihin niya. Nang lingunin niya naman si Jack, ay sa kanya ito nakatingin. Alam niyang nababasa nito ang disappointment sa kanyang mukha. Parang nakakaunawang hinarap nito muli si Chloe. Hindi mo kailangan problemahin ito. Problema namin ito. No, Jack. Lumapit ito. Lumapat ang isang palad sa ibabaw ng tuhod ni Jack. Soon enough, Jenny will be my stepdaughter na rin. Of course. Saan ba hahantong ang dalawa kundi sa kasalan? Ewan niya kung saan nag-ugat pero nagsisimulang pamahaya ng yamot ang puso niya. Gusto niyang maintindihan ito na maghinay-hinay naman ito. Okay lang ba yun sa'yo, Jade? Hindi niya inaalis ang titig kay Chloe. At ang pagtitimpi niya ay umalpas. Hindi na niya tinangkang itago pa ang inis sa mukha niya. Teka nga muna. Kung may nararapat mang kasama si Jenny, walang iba kundi si Jade. She is the mother. Natumbok naman ni Alexa. Nawala naman ang ngiti sa mga labi ni Chloe. Napalitan ng kaseryosohan ang mukha nito. I just feel that I need to do something for Jenny. Ang something na yan ay lumalagpas na sa linya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Pati boses niya ay may riin sa kabila ng kahinaan. Hindi niya naitago ang pagbola ng palad niya na nakapatong sa armrest ng upuan. Sinadyaman o hindi, tila nasaktan ito. Agaran niyang binawi ang palad at ipinatong sa ibabaw ng mga hita. Chloe, si Jade ang ina rito. Matutuwa ba siya sa sinabing iyon ni Jack? Taas noong sinalubong niya ang mga mata ni Chloe. Nagmatigasan silang dalawa sa pagtitig sa isa't isa. Meron na ba siyang passport? E-visa? Chloe. Maigting ang boses naman ni Jack. At nakakabanaaga ng timping galit. Miniminos naman talaga siya ni Chloe. May passport man o wala, kayang-kayang gawa ng paraan ni Jack ang lahat. But only if he would. Naikuyom naman lalo ang pinagbolang mga palad. Ako ang nanay niya. Hindi mo ako dapat pinapangunahan. Hindi siya kumukurap habang kausap ito.
Bakit? Ano ba ang alam mo sa pag-aalaga ng bata? Naranasan mo na ba? Na buong araw ay mag-alaga ng isang anak, ng isang bata? Lalong-lalo na sa katulad ng anak kong may sakit. May diin ang mga salitang bata at sick. Niyang saad rito. Nakita niya ang pagbadya ng bulat sa mga mata ni Chloe. Sa tuwina ay tahimik lang siya. Pero pagdating sa anak niya, lumalabas din ang kakaibang tapang. Naramdaman niya muli ang palad ni Jack sa kanya, pero ipiniksi niya iyon. Isa pa ito. Kinasusuklaman niya ito. Tiningnan niya ito na masama. Anak ko siya. Hindi ko ipagkakatiwalang anak ko sa isang hindi niya kilala. Sinasabi niya sa mga mata ni Jack. Tuwid na nakatingin si Harito. Ang mga tao sa paligid ay naging tahimik at tila nanonood lang ng senaryo sa isang palabas. Stranger ka, para kay Jenny. Kaya huwag kayong gumawa ng desisyon na para bang labas ako sa buhay ng anak ko. Because in the first place, kaming dalawa ni Jenny ang magkasama at magkaramay. Marahas siyang tumayo. Kasi hoda nang tumumba sa tiles ang upuan. Alam niya namang ganoon din ang magiging reaksyon ni Alexa kung ito ang nasa katayuan niya. At wala siyang pakialam kung ano man ang iniisip ni Jack. Magsama ito at ang babaeng mahal nito. Nagpupuyos naman ang kalooban na naglalakad siya patungo sa pintuan. Eksaktong nabuksan niya ang pintuan nang marinig niya ang tunog ng hinawing upuan. Jack! Boses iyon ni Chloe. Wala na siyang pakialam. Halos patakbo na niyang tinahak ang pasilyo pabalik sa silid ni Jenny. Sa inis niya ay humabol pa pala si Jack sa kanya. Sa haba ng mga biyas nito, ay madali siyang naabutan. Pinigilan nito ang paghakbang niya. Ngunit marahas niyang ipiniksi ang kamay nitong pumipigil sa siko niya. Jade, please. Nakahatak na sila ng atensyon. Napahinto pa ang isang babaeng tulak-tulak ang pasyente sa wheelchair at napapatingin sa kanila. You've got the wrong impression. I didn't. Bakit hindi mo nalang balikan ang girlfriend mo? Nag-aaksaya ka ng oras sa akin. Narinig mo na ang desisyon ko, hindi ba? Ginawa niyang patag ang boses. Kahit na ang totoo ay nadudurog na naman siya. Napabuntong hininga naman si Jack. Nakatitig ito sa kanya na may suyo sa mga titig nito. Tila ba nais nitong hawakan siya. Pero nag-aatubili ito. Alam kong Chloe went out of the line. Yes, she did. Tell her to back off. Hinayaan ko kayong pumasok sa buhay ng anak ko dahil magiging asawa mo siya. Pero huwag mo naman siyang lumagpas sa dapat. Ako pa rin ang ina ng anak ko. Ako ang nararapat na kasama niya. Ang hahawak sa kamay niya kapag natatakot siya. At ako ang papawi ng mga luha niya kapag naiiyak siya. Huminga siya na malalim dahil pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa magkahalong emosyon. Nangingibabaw ang sama ng loob. Dahan-dahan ninyo na ba siyang ilalayo sa akin? Bumadya naman ang pagtutol sa mukha ni Jack. Gumalaw ang katamtamang kapal ng mga kilay nito. Umawang ang mga labi at puno na pag-alalang tumunghay sa mga mata niya. Tinangka nitong humakbang papalapit sa kanya. Pero kaagad siyang umatras. I wouldn't do that. Ganoon ang dating sa akin ng mga ginagawa ninyo, Jack. I made a promise to help you. But never did I plan to take our child away from you. Mas naging matiim naman ang mga titig niya. Nangako ka rin naman noon. Ilang beses pa nga, hindi ba? Pero sa lahat ng binatawan mong salita, isa lang ang natupad mo.
ang saktan ang kalooban ko. I'm sorry, Jade. Ilang beses mo na rin sinabi yan. Hindi ka ba nagsasawa? Ako sawang-sawa na akong pakinggan ang salitang yan, Jack. Natahimik naman si Jack. Wala itong makapang salitang ibabato pabalik sa kanya. Tiniis ko lang na makasama ka, Jack. Kayo. Nagtitimpi ako sa kabila ng sukang-suka na ako sa sarili ko. Given the chance na may sapat din akong mapagkukunan, hinding-hindi ako magpapakababa ng husto. Dahil kapit na kapit ako sa pera mo. Ang liit-liit na ng tingin ko sa sarili ko. Pero bilang isang nanay, kahit ang kaunting pride na natitira sa akin, nakahanda akong lunukin. Huwag ninyo la akong harap-harapan at tapakan. And never attempt to take my daughter away from me. Magkakamatayin muna tayo. Jade, hindi ko kukunin ang anak natin. Alam kong napakasamang tao ko para sa iyo. Hindi ko mababago ang tingin mo sa akin. Pero, hindi ko maaatim na ilayo sa iyo ang anak natin. Sana nga, Jack. Sana nga. Tinalikuran niya ito at buong pagmamadaling naglalakad palayo rito. Bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat. Ang naipong luha sa mga mata niya. Ayaw niyang umiyak. Narating niya sa wakas ang silid ng anak. Naupo siya sa tabi ni Jenny at ginagap ang kaliwang palad nito. She just needed to hold her. Pakiwari niya kasi. Anumang kahinaan ay napapawi kapag hawak niya ng ganito ang anak. Nahahanap niya ulit ang tapang. I love you, anak.